Predictions ng The Simpsons tungkol sa China. Ang The Simpsons ay isa sa longest-running animated television shows sa Amerika, ngunit bukod sa pagiging comedy series, naging sentro rin ito ng maraming usapan dahil sa mga eksenang sinasabing tila nahulaan ang ilang pangyayari sa totoong buhay. Kabilang sa mga nagkatotoo daw ay ang pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, ang pag-usbong ng smartwatches, ang lumalaking tensyon sa Taiwan at South China Sea, ang pag-angat ng China at ang lumalalang sigalot sa pagitan ng China at Amerika. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang The Simpsons ay hindi lamang isang comedy show, kundi isa ring misteryosong crystal ball ng hinaharap. Kaya narito ang 10 predictions ng The Simpsons tungkol sa China, pang-10. Made in China. Isa sa mga madalas iugnay sa The Simpsons ay ang pag-usbong ng China bilang sentro ng pandaigdigang pagmamanupaktura. Sa ilang episodes, makikita ang iba't ibang produktong may label na Made in China. Noong panahong ipinalabas ang mga eksenang ito, marami pa ang nag-uugnay sa China sa murang produkto. Ngunit paglipas ng mga taon, naging isa ang China sa pinakamalaking manufacturing hub sa mundo. Mula sa electronics hanggang sa pang-araw-araw na gamit, halos bawat bansa ay umaasa sa mga produktong gawa rito. Dahil dito, may mga netizens na nagsasabing tila nauna itong naipakita ng palabas. Pang-siyam, mahigpit na pamamahala. Sa ilang episodes, inilalarawan ang China bilang isang bansang may mahigpit na kontrol ng pamahalaan. Bagamat bahagi ito ng political satire ng palabas, muling naging usap-usapan ang mga eksenang ito nang lumabas ang iba't ibang ulat tungkol sa censorship, internet restrictions, at online regulations sa mga sumunod na taon. Para sa ilan, isa lamang itong komentaryong pampolitika. Ngunit para naman sa iba, isa ito sa mga halimbawa ng di umano'y prediction ng The Simpsons. Pang-walo, Mao Zedong. Sa episode na Gugu Gaipan, tampok ang iba't ibang sanggunian tungkol kay Mao Zedong at sa kasaysayan ng China. Sa tuwing na pag-uusapan ang modernong China at ang impluensya ng kasaysayan nito, madalas muling ibinabahagi ang episode sa social media. Ayon sa ilang viewers, nananatiling napapanahon ang mga komentaryong ipinakita rito, dahilan upang patuloy itong balikan kahit maraming taon na ang lumipas. Pang-pito, Tiananmen Square. Isa sa mga pinaka-controversial na eksena sa Gugu Gaipan ay ang satirical na plaque tungkol sa Tiananmen Square. Sa tuwing muling nababanggit ang isyong ito sa international news, kasabay ding nagiging viral ang eksenang iyon. May ilan ang naniniwalang tila nahulaan ng palabas ang patuloy na pagiging sensitibo ng usaping ito, habang ang iba naman ay naniniwalang isa lamang itong political satire. Pang-anim, tensyon sa Taiwan. Habang tumitindi ang usapin tungkol sa Taiwan sa mga nakaraang taon, marami ring netizens ang nagsimulang maghanap ng mga lumang Simpsons episodes na may kaugnayan sa China at Taiwan. May ilang eksena na iniuugnay ng internet sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay interpretasyon lamang ng mga manonood at hindi tahasang ipinahayag sa palabas bilang isang hula. Pang-lima, ang COVID-19. Ito marahil ang pinakasikat na viral claim na iniuugnay sa The Simpsons. Noong sumiklab ang COVID pandemic, mabilis na kumalat sa social media ang iba't ibang screenshots na di umano'y mula sa palabas. Marami ang naniwalang nahulaan umano nito ang pandemya. Gayunman, kalaunan ay napatunayang marami sa mga kumalat na larawan ay edited o hindi talaga nagmula sa The Simpsons. Sa kabila nito, nananatili itong isa sa pinaka-controversial at pinaka-binabalikang usapin tungkol sa serye. Pang-apat, China at United States. Habang lalong umiigting ang kompetisyon ng China at Estados Unidos sa ekonomiya, teknolohiya at seguridad, marami ring lumang clips ng The Simpsons ang muling ibinahagi online. Ayon sa ilang netizens, may mga satirical scenes na tila kahawig ng kasalukuyang relasyon ng dalawang superpower. Hindi man ito direktang prediction, patuloy itong nagiging paksa ng iba't ibang interpretasyon sa internet. Pangatlo, South China Sea. Sa tuwing umiinit ang usapin sa South China Sea, muling nagiging viral ang iba't ibang video at larawan na iniuugnay sa The Simpsons. May mga nagsasabing may eksena umanong tumutukoy sa isyong ito. Pangalawa, ang hinaharap ng China. Habang patuloy na lumalawak ang impluensya ng China sa pandaigdigang ekonomiya, teknolohiya at geopolitics, may mga naniniwalang may iba pang lumang episodes ng The Simpsons na maaaring magkaroon ng bagong kahulugan sa hinaharap. Sa tuwing may malaking balita tungkol sa China, may panibagong eksena na naman ang muling binubuhay ng internet. Dahil dito, hindi nawawala ang tanong ng marami. May pattern nga ba o sadyang mahusay lamang gumawa ng social commentary
ang mga writers ng The Simpsons. And ang number 1, Gugugaypan. Kung may isang episode na paulit-ulit na binabalikan tuwing pinag-uusapan ng China, ito ay ang Gugugaypan. Makikita rito ang Beijing, Great Wall of China, mga sanggunian tungkol kay Mao Zedong, Tiananmen Square, at iba pang sensitibong usapin tungkol sa bansa. Dahil sa dami ng political satire sa episode, marami ang naniniwalang dito nagsimula ang halos lahat ng usapan tungkol sa di-umano'y China predictions ng The Simpsons. Ang totoo, karamihan sa mga sinasabing hula ng The Simpsons ay hindi direktang prediction, kundi mga satirical at exaggerated na eksena na kalaunan ay iniuugnay ng mga tao sa mga totoong pangyayari. Marami ring episodes ang binibigyang ibang kahulugan pagkatapos lamang mangyari ang isang event. Ibig sabihin, mas marami ang tsamba at coincidence kaysa totoong propesiya. Muli mangyari man o hindi ang mga hulang ito, isa lang ang ating dapat paniwalaan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hulang ito? Magkatotoo kaya ito o isang huwad lamang na panghuhula? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Mga 10 hula ni Perez hindi para sa Pilipinas. Ang nakakatakot na hula ni Perez hindi sa Pilipinas ngayong 2026. Si Perez hindi, isang pastor mula sa Africa na sinasabing nakatanggap umano ng mga mensahe ng babala mula sa Diyos. At particular niyang binanggit ang Pilipinas. Makakaranas daw ang Pilipinas ng matitinding krisis sa politika, kalamidad at pangyayari na magsisilbing babala ng langit. Kaya narito ang 10 na nakakatakot na hula ni Perez hindi sa Pilipinas. Pang-10, isang babae umano ang mamumuno sa 2028. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pahayag ni Perez ay ang kanyang paniniwalang isang babae umano ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas sa halalan ng 2028. Bagamat wala siyang ibinigay na buong detalye kung paano ito mangyayari, sinabi niyang ito ang kanyang nakita sa kanyang pangitain. Binanggit din niya ang pangalang Maria Luisa bilang isa sa mga personalidad na dapat umanong ipanalangin dahil may mga taong nais siyang hadlangan. Pang-9, kalusugan ni First Lady Lisa Marcos. Sa kanyang mensahe ay binanggit din ni Perez ang umano'y nakita niyang issue sa kalusugan ni First Lady Lisa Marcos. Ayon sa kanya, may kaugnayan ito sa dibdib, paghinga at matinding paggubo. Dahil dito ay hinimok niya ang kanyang mga tagapakinig na ipanalangin ang kalusugan ng First Lady. Pang-8, babala kay Senate President Sherwin Gatchalian. Isa pang politikong kanyang tahasang binanggit ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Perez, may mga tao umanong malapit dito na nagtatangkang pabagsakin siya. Binanggit din niya ang posibilidad ng pagtataksil at iba pang lihim na plano laban sa senador. Pang-7, bantang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Ayon pa kay Perez, nakita rin umano niya ang mga lihim na pagkilos laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi niyang may mga taong nagpaplano umanong alisin ito sa pwesto. Gayunman, idinagdag din niya na sa kanyang pananaw ay hindi magtatagumpay ang naturang plano. Pang-6, assassination attempt sa isang kilalang leader. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng kanyang mensahe ay ang umano'y tangkang pagpatay laban sa isang lalaking leader sa Pilipinas. Hindi niya binanggit ang ngalan ng naturang personalidad, ngunit sinabi niyang kung mangyayari ito ay maaari umanong magdulot ng malawakang protesta, kaguluhan at matinding tensyon sa buong bansa. Pang-5, sunod-sunod na sunog at pagtaas ng krimen. Bukod sa mga usaping politikal, sinabi rin ni Perez na nakita niya ang sunod-sunod na sunog sa mga palengke, ilang gusali ng pamahalaan at iba pang establishmento. Ayon sa kanya, may ilan umano sa mga insidenteng ito na hindi aksidente kundi planado. Kasabay nito ay binanggit din niya ang umano'y pagtaas ng kidnapping, pamamaril, terorismo at iba pang mararahas na krimen. Pang-4, matinding lindol, pagputok ng bulkan on heat wave. Isa pa sa kanyang mga babala ay ang posibilidad ng malalakas na lindol, pagputok ng isang bulkan na iniuugnay niya sa Mount Apo at isang matinding heat wave. Ayon kay Perez, ang mga ito ay maaaring makaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa at magdulot ng pinsala sa mga komunidad. Bagamat wala siyang ibinigay na eksaktong petsa, sinabi niyang dapat pa ring maging handa ang bawat pamilya at makinig sa mga opisyal na babala ng mga kinaukulang ahensya sa oras ng sakuna. Pang-8, taggutom at krisis sa agrikultura. Matapos umano ang malawakang pagbaha,
ay sinabi ni Perez na nakita rin niya ang kakulangan sa pagkain at malaking pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon sa kanya, maapektuhan ang produksyon ng mga gulay, palay at iba pang pangunahing pananim. Dahil dito ay maaaring tumaas ang presyo ng pagkain at magkaroon ng kakulangan sa supply sa ilang lugar. Pangalawa, malawakang pagbaha sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking bahagi ng kanyang mensahe ay ang umano'y matinding pagbaha na maaaring tumama sa Pilipinas. Inilarawan niya ito bilang mabilis na pagtaas ng tubig mula sa karagatan na maaaring makaapekto sa maraming lalawigan at lungsod. Ayon sa kanya, maaari itong magdulot ng malawakang pinsala sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan ng maraming Pilipino. At ang number 1, ang panawagan ng pagsisisi at panalangin. Sa pinakahuling bahagi ng kanyang mensahe, sinabi ni Perez na ang pinakamahalagang mensahe sa lahat ng kanyang ibinahaging pangitain ay hindi ang takot, kundi ang panawagan sa panalangin at pagsisisi. Ayon sa kanya, naniniwala siyang maaaring hindi mangyari o mabawasan ang ilan sa mga sakunang kanyang nakita kung magkakaisa ang mga tao sa panalangin at paglapit sa Diyos. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos, hindi sa mga manghuhula. Kung naniniwala ka na sa Diyos lamang ang magtiwala, i-type ang Amen sa comment section. I-like at i-share ang video. Salamat at God bless.